sa pinakaliblib na bahagi ng kabundukan, lampas sa mga ulap at ilog na hindi nakikita ng karaniwang tao, matatagpuan ang isang kahariang nababalot ng liwanag. Ito ang kaharian ng mga engkanto, isang mundong hitik sa kagandahan, kapayapaan at mahika. Ang mga puno roon ay namumunga ng gintong bunga, ang mga bulaklak ay hindi nalalanta, at ang hangin ay laging may dalang bango ng ligaw na sampagita. Ang bawat nilalang ay namumuhay ng may pagkakaisa sa ilalim ng pamumuno ng Haring Amando at Reyna Liway. Meron silang isang anak na nagngangalang Lior, isang batang prinsipe na kilala sa kanyang mabuting puso. Hindi siya tulad ng ibang maharlikang engkanto na naghahangad ng kapangyarihan at karangyaan. Mas nais niyang makisalamuha sa mga ordinaryong nilalang ng kagubatan. Madalas siyang makitang tumutulong sa mga sugatang ibon, nagliligtas ng mga naliligaw na usa, at nagbibigay ng pagkain sa maliliit na diwata. Ngunit ang kabutihan niyang ito ay hindi nagustuhan ng ilan sa mga maharlika. Naniniwala silang ang isang prinsipe ay dapat maging matapang, makapangyarihan, at walang puwang ang awa sa kanyang puso. Unti-unting nabuo ang inggit sa kanilang isipan. Pinakamatindi ang galit ng tiyuhin ni Lior na si Dargan. Matagal na nitong minimiti ang trono ngunit hindi siya napili ng matatandang tagapayo ng kaharian dahil sa kanyang kasakiman. Nang makita niyang mahal ng hari at reyna ang batang prinsipe, lalo siyang napuno ng poot. Sa paglipas ng mga taon, lihim niyang pinaniwala ang ilang maharlika na magiging mahina ang kaharian kapag si Lior ang naging susunod na hari. Araw-araw ay nagkalat siya ng mga kasinungalingan hanggang sa marami ang naniwala. Isang umaga, isang mahiwagang hiyas na siyang pinagmumulan ng liwanag ng buong kaharian ang biglang naglaho. Nagdilim ang kalangitan at nagsimulang matuyo ang ilang bahagi ng kagubatan. Nagkaroon ng takot sa buong kaharian. Agad na nagpatawag ng pagpupulong ang hari. Isa-isa nagsalita ang mga tagapayo at maharlika upang alamin kung sino ang may kagagawan ng pagkawala ng hiyas. Tumayo si Dargan at buong tapang na itinuro si Lior. Sinabi niyang ilang gabi na niyang nakikitang lumalabas ang prinsipe at naglalakad patungo sa sagradong templo kung saan nakalagak ang mahiwagang hiyas. Nagkunwari siyang may mga saksi at nagpakita pa ng isang pirasong tela na umano'y pag-aari ni Lior. Nagulat ang buong konseho. Hindi makapaniwala ang hari at reyna sa narinig. Kilalang mabuti ang kanilang anak. Hindi ito kailanman magnanakaw o magtataksil sa sariling kaharian. Tahimik lamang si Lior. Alam niyang wala siyang kasalanan, ngunit wala siyang maipakitang ebidensyang magpapawalang sala sa kanya. Sa halip na magalit, mahinahon niyang sinabi na handa siyang tanggapin ang anumang pagsubok upang patunayan ang kanyang katapatan. Ngunit hindi na siya binigyan ng pagkakataon. Dahil sa dami ng naniwala sa kasinungalingan ni Dargan, napilitang magpasya ang hari. Mabigat sa kanyang dibdib ang utos na iyon. Ipinahayag niyang pansamantalang ipatatapon si Lior sa mundo, sa labas ng kaharian hanggang sa lumabas ang buong katotohanan. Napaiyak ang reyna habang yakap ang kanyang anak. Hiniling niyang huwag mawalan ng pag-asa ang prinsipe. Ngumiti lamang si Lior. Sinabi niyang darating ang araw na malalaman ng lahat ang katotohanan. Hindi siya nagtanim ng galit sa kanyang ama, ina, o maging sa mga taong naniwala sa kasinungalingan. Bit-bit lamang ang isang maliit na sisidlan ng mahiwagang tubig at isang kwintas na bigay ng kanyang ina, nilisan niya ang kaharian.
Habang naglalakad siya sa hangganan ng kanilang lupain, unti-unting nawala ang liwanag sa kanyang paligid. Napalitan ito ng makapal na ulap at malamig na hangin. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naranasan niyang maglakad ng mag-isa. Maraming araw siyang naglakbay sa hindi niya pamilyar na kagubatan. Hindi na niya magamit ang karamihan sa kanyang mahika sapagkat humihina ito habang lumalayo siya sa kanilang kaharian. Gayunman, hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa bawat hayop na kanyang nakikita ay nagbibigay pa rin siya ng tulong. Kapag may ibong sugatan ay inaalagaan niya ito. Kapag may tuyong halaman ay dinidiligan niya gamit ang natitira niyang mahiwagang tubig. Hindi niya alam na sa bawat kabutihang kanyang ginagawa ay lalo siyang binabantayan ng tadhana. Lumipas ang ilang linggo. Isang hapon, nagsimulang magdilim ang kalangitan. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na kulog at humampas ang mabangis na hangin. Ang matatandang puno sa kagubatan ay nagsimulang umindayog. Naghahanap si Lior ng masisilungan nang biglang marinig ang malakas na pagkalagot ng isang dambuhalang puno na ilang daang taon nang nakatayo. Bago pa siya makatakbo, bumagsak ang napakalaking punong kahoy. Tinamaan siya nito at naipit ang kanyang katawan sa pagitan ng makakapal na ugat at mabigat na katawan ng puno. Sinubukan niyang gamitin ang natitira niyang mahika, ngunit wala na siyang sapat na lakas. Unti-unting nanlamig ang kanyang katawan. Lumakas pa ang ulan habang ang putik ay nagsimulang umakyat sa kanyang mga paa. Nagdasal siya na sana ay may makarinig sa kanyang mahinang pagtawag. Ngunit ang kagubatan ay napakalawak. At habang papalalim ang gabi, dahan-dahang nawawala ang kanyang malay, hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng kagubatan ay may isang mag-asawang magsasakang pauwi mula sa kanilang bukirin. Sila ang magbabago sa kanyang kapalaran. Madilim ang kalangitan nang magsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang malalaking patak nito ay humahampas sa mga dahon at sanga ng mga puno, habang ang malamig na hangin ay tila sumisipol sa bawat sulok ng malawak na kagubatan. Sa gitna ng unos ay dahan-dahang naglalakad pa uwi ang mag-asawang magsasaka na sina Mateo at Rosa. Mahirap lamang ang kanilang buhay. Ang maliit nilang kubo ay nakatayo sa gilid ng kagubatan, malayo sa kabayanan. Ang kanilang kabuhayan ay nakasalalay sa maliit na taniman ng palay, gulay at ilang punong namumunga. Sa kabila ng kakapusan, kilala sila sa kanilang kabutihan. Hindi nila ipinagkakait ang kaunting mayroon sila sa sinumang nangangailangan. Sa araw na iyon ay inabot sila ng malakas na ulan habang pauwi mula sa bukid. Bitbit ni Mateo ang ilang bungkos ng kahoy na panggatong, samantalang pasan naman ni Rosa ang isang maliit na bayong na may lamang kamote at gulay na kanilang inani. Habang naglalakad ay napansin ni Rosa ang isang kakaibang liwanag na sumisinag mula sa kailaliman ng kagubatan. Huminto siya at marahang hinawakan ang braso ng kanyang asawa. "Tingnan mo ron," mahina niyang sabi. Napalingon si Mateo. Sa pagitan ng makakapal na puno ay may bahagyang bughaw na liwanag na tila kumikislap sa gitna ng ulan. Nag-alinlangan siya. Maraming matatanda sa kanilang baryo ang nagsasabing may mga nilalang na naninirahan sa bahaging iyon ng kagubatan. Hindi raw dapat lapitan ang anumang kakaibang liwanag kapag sumasapit ang gabi. Ngunit muling nagsalita si Rosa. Parang may nangangailangan ng tulong. Hindi sumagot si Mateo. Tahimik niyang pinagmasdan ang malayong liwanag bago siya huminga ng malalim. Kung may tao mang nasaktan doon, hindi natin siya maaari pabayaan. Maghahawak kamay silang naglakad patungo sa pinagmumulan ng liwanag.
Habang papalapit sila, ay lalo nilang naririnig ang pag-ugong ng hangin at paglangit-ngit ng mga sanga. Ilang ulit silang nadulas sa maputik na daan ngunit hindi sila tumigil. Makalipas ang ilang sandali ay bumungad sa kanila ang isang napakalaking punong kahoy na bagong nabuwal. Napansin nilang tila may nakausling kamay mula sa ilalim nito. Napalakas ang tibok ng kanilang dibdib. Mabilis silang lumapit. Labis ang kanilang pagkagulat nang makita ang isang binatang napakakisig ang mukha. Bagamat nababalot ng putik at ulan ng kanyang katawan, kapansin-pansin pa rin ang kakaibang ningning ng kanyang balat. May suot siyang kasuotang hindi pangkaraniwan. Ang tela nito ay tila hinabi mula sa sinag ng buwan. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang kwintas na may munting batong kumikislap kahit wala ng liwanag sa paligid. Mahina pa siyang humihinga. "May buhay pa siya!" sigaw ni Rosa. Agad nilang sinubukang itulak ang napakalaking puno. Ngunit kahit buong lakas nilang pinagsama ay hindi ito gumalaw kahit isang dangkal. Napaupo si Mateo sa pagod. Hindi niya kayang panoorin na unti-unting mawalan ng buhay ang binata. Nag-isip siya ng paraan. Naghahanap siya ng matibay na troso at ginawang pingga. Gumamit din siya ng malalaking bato bilang sandigan. Habang itinataas niya ng bahagya ang puno, mabilis namang hinila ni Rosa ang katawan ng binata. Isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw nang tuluyang bumalik sa pagkakahiga ang puno. Muntik pa silang madaganan, ngunit ligtas na ang binata. Agad na nilinis ni Rosa ang sugat nito gamit ang malinis na tela at tubig ulan. Napansin niyang may malalalim na galos sa likod at mga binti nito. May mga pasa rin ito sa dibdib at balikat. Bagamat hindi nila kilala ang binata, itinuring nila itong kapwa nila tao na nangangailangan ng tulong. "Dalhin natin siya sa kubo," sabi ni Rosa. "Tiyak na mabigat siya. Kakayanin natin." Gumawa si Mateo ng pansamantalang higaan mula sa mga kawayan at sanga. Maingat nilang isinakay ang walang malay na binata at dahan-dahang hinila ito pauwi. Mahaba ang kanilang nilakad. Halos hating gabi na nang marating nila ang kanilang maliit na tahanan. Isinilong nila ang binata sa kanilang nag-iisang higaan habang sila namang mag-asawa ay naupo lamang sa tabi ng apoy. Pinakuluan ni Rosa ang ilang halamang gamot na natutuhan niya mula sa kanyang yumaong ina. Isa-isa niyang nilinis ang mga sugat ng binata at tinakpan ang mga ito ng dinikdik na dahon. Buong gabi silang nagbantay. Minsan ay nilalagnat ang binata. Minsan naman ay tila may binabanggit itong mga salitang hindi nila nauunawaan. May pagkakataong bahagyang lumiwanag ang buong kubo sa tuwing humihinga ito ng malalim. Napatingin si Mateo sa kanyang asawa. Hindi pangkaraniwang tao ang ating nailigtas. Tahimik lamang na tumango si Rosa. Kung sino man siya, inilagay siya ng may kapal sa ating landas. Lumipas ang 3 araw. Hindi pa rin nagigising ang binata. Halos maubos na ang kaunting pagkain ng mag-asawa dahil sa pag-aalaga rito. Hindi sila nang hinayang. Mas pinili nilang magtiis kaysa pabayaan ang buhay ng kanilang panauhin. Pagsapit ng ika-4 na umaga, habang sumisikat ang araw at pumapasok ang sinag nito sa bintana ng kubo, bahagyang gumalaw ang kamay ng binata. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Naglibot ang kanyang paningin sa paligid. Hindi niya naalala kung nasaan siya. Ang huli niyang alaala ay ang pagbagsak ng napakalaking puno. Nakita niya ang mag-asawang nakangiting nakatingin sa kanya.
Napuno ng pasasalamat ang kanyang puso. Sa mahinang tinig ay sinabi niya ang unang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. "Maraming salamat. Iniligtas ninyo ang aking buhay." Hindi pa alam ni na Mateo at Rosa na ang kanilang pinatuloy ay hindi isang ordinaryong tao. Isa siyang engkantong itinakwil sa sariling kaharian, at ang kabutihang ipinakita nila ay magsisimula ng isang pambihirang kwentong babago hindi lamang sa kanilang buhay, kundi maging sa kapalaran ng dalawang magkaibang mundo. Mula nang magkamalay ang binatang kanilang iniligtas, lalo pang naging abala sina Mateo at Rosa sa pag-aalaga rito. Hindi pa ganap na naghihilom ang mga sugat nito, kaya't pinayuhan nila itong manatili muna sa kanilang munting kubo. Sa bawat umaga ay nagigising si Rosa bago pa sumikat ang araw upang magsaing at maghanda ng kaunting lugaw na may mga halamang gamot. Samantala, si Mateo ay nagtutungo sa bukirin upang alagaan ang kanilang pananim. Pagbalik niya sa hapon ay may dalang panggatong o mga ligaw na gulay na makatutulong sa kanilang hapunan. Tahimik na pinagmamasdan ni Lior ang mag-asawa. Hindi niya maiwasang maantig ang kanyang puso. Sa kanilang kaharian ay sagana ang lahat, ngunit bihira siyang makakita ng mga nilalang na handang magsakripisyo para sa iba nang walang hinihinging kapalit. Ilang araw pa ang lumipas at unti-unti nang bumalik ang kanyang lakas. Nakakatayo na siya at nakalalakad ng dahan-dahan sa paligid ng kubo. Isang umaga, nadatnan siya ni Mateo na nagwawalis sa bakuran. "Anak," wika ni Mateo, "dapat nagpapahinga ka pa." Ngumiti si Lior. "Hindi po ako sanay na walang ginagawa. Napakalaki na ng naitulong ninyo sa akin. Hayaan naman ninyo akong makabawi kahit kaunti." Hindi na tumutol si Mateo. Napansin niyang likas na masipag ang binata. Mula noon ay tumutulong na si Lior sa mga gawaing bahay. Nag-iigib siya ng tubig mula sa batis, nagsisibak ng kahoy at tumutulong sa pagtatanim ng gulay. Bagaman hindi pa ganap ang kanyang lakas, ginagawa niya ang lahat upang maipakita ang kanyang pasasalamat. Isang araw ay nagtungo silang tatlo sa bukirin. Habang nagtatanim si Mateo ng palay, napansin ni Lior ang lupang tila matagal nang hindi nagbubunga ng maayos. Manipis ang mga uhay at maraming bahagi ang natutuyo. Tahimik niyang inilagay ang kanyang kamay sa lupa. Hindi niya namalayang kusang lumabas ang kaunting natitirang mahika sa kanyang katawan. Marahang gumalaw ang lupa. Unti-unting naging luntian ang ilang tuyong punla. Mabilis niyang inalis ang kanyang kamay nang mapansing papalapit si Rosa. Hindi niya nais na malaman agad ng mag-asawa ang kanyang tunay na pagkatao. Kinagabihan napansin ni na Mateo at Rosa na tila mas sariwa ang kanilang mga pananim. Parang himala, bulong ni Rosa. Napakamot lamang sa ulo si Mateo. Marahil ay dininig din ang ating mga panalangin. Tahimik lamang si Lior habang nakatingin sa apoy. Lalong bumigat ang kanyang dibdib. Ayaw niyang magsinungaling sa dalawang taong nagligtas sa kanyang buhay, ngunit alam niyang maaring matakot sila kapag nalaman nilang isa siyang engkanto. Lumipas ang ilang linggo. Lalong gumaan ang pakiramdam ni Lior. Muli niyang natutuhan ang simpleng pamumuhay ng mga tao. Masaya siyang kumakain ng kamote, mais at gulay kasama ni na Mateo at Rosa. Wala siyang nakitang pag-iimbot sa kanilang puso. Kahit kakaunti ang pagkain ay pantay-pantay nila itong pinaghahatian. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, nagtanong si Rosa, "Lior, kung hindi ka masasaktan, maaari ba naming malaman kung saan ka nanggaling?" Napahinto siya. Matagal siyang hindi nakasagot,
Hindi siya sanay magsinungaling, ngunit hindi pa rin niya kayang sabihin ang buong katotohanan. Nanggaling po ako sa isang lugar na napakalayo, marahan niyang tugon. Marami pong nangyari ron at hindi pa ako maaaring bumalik. Hindi na siya pinilit ng mag-asawa. Nakita nilang nalungkot ang kanyang mukha. Nandito ka muna, sabi ni Mateo. Hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga ay ligtas ka. Napangiti si Lior. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y mapalayas sa kanilang kaharian, nakaramdam siyang muli ng init ng isang tahanan. Subalit habang payapa ang lahat sa kubo, may ibang nilalang na nakamasid mula sa masukal na bahagi ng kagubatan. Isa itong matandang lalaki na balot ng maitim na balabal. Tahimik niyang pinagmamasdan si Lior mula sa malayo. Ngumiti siya ng bahagya. Natagpuan din kita, prinsipe. Hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang utusan ni Dargan na ipinadala upang tiyaking hindi na muling makababalik si Lior sa kaharian ng mga engkanto. At ngayong nalaman na niya ang pinagtataguan ng prinsipe, nagsimula na siyang magplano ng isang panganib na hindi pa namamalayan ni Mateo, Rosa at Lior. Samantala sa loob ng munting kubo, walang kaalam-alam ang tatlo na ang kanilang payapang pamumuhay ay malapit ng subukin ng isang napakalaking pagsubok. Lumipas ang mga araw na tila payapa ang buhay sa munting kubo ni Mateo at Rosa. Sa bawat pagsikat ng araw ay magkakasama silang nagtutungo sa bukirin. Habang inaalagaan ng mag-asawa ang kanilang mga pananim, si Lior naman ay buong sipag na tumutulong sa pagbubungkal ng lupa, pagdidilig ng mga gulay at pagkukumpuni ng mga sirang bakod. Napansin ng mag-asawa na tila unti-unting nagbabago ang kanilang bukirin. Ang mga palay na dati naninilaw bago pa man mag-ani ay naging luntian at matitibay. Ang mga punong mangga ay nagsimulang mamunga ng sagana. Maging ang maliit nilang taniman ng gulay ay tila mas mabilis lumago kaysa dati. Nagtataka si Mateo. Sa tagal niyang nagsasaka ay ngayon lamang niya nakita ang ganitong kasaganahan. Hindi niya maipaliwanag ang nangyayari, ngunit buong puso siyang nagpasalamat sa Diyos sa biyayang kanilang tinatanggap. Hindi alam ng mag-asawa na sa tuwing sila'y nagpapahinga, lihim na inilalagay ni Lior ang natitira niyang mahika sa lupa. Hindi niya ito ginagawa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, kundi bilang munting sukli sa kabutihang ipinakita sa kanya ng 2 taong kumupkop sa kanya. Habang lalo namang lumalakas ang mga pananim, may isang pares ng matang tahimik na nagmamasid mula sa kailaliman ng kagubatan. Ito ang matandang lalaki na unang nakakita kay Lior. Ang kanyang pangalan ay Morvac, isang maitim na salamangkero na matagal nang naglilingkod kay Dargan. Kilala siya sa kanyang kakayahang magkubli ng anyo at maglakbay sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga engkanto nang hindi napapansin. Sa loob ng maraming linggo ay lihim niyang sinundan ang bawat kilos ni Lior. Nakita niyang buhay pa ang prinsipe. Nakita rin niyang humihina ang mahika nito habang nananatili sa mundo ng mga tao. Ngunit higit sa lahat, nakita niyang hindi pa nawawala ang kabutihan sa puso ng prinsipe. Lalong sumama ang kanyang loob. Alam niyang hanggat buhay si Lior, may pagkakataon pa rin itong makabalik sa kaharian at mabawi ang trono na gustong angkinin ni Dargan. Isang gabi habang mahimbing na natutulog sina Mateo at Rosa, tahimik na lumapit si Morvac sa paligid ng kanilang kubo. Hindi siya pumasok. Sa halip ay ibinaon niya ang isang maitim na bato sa lupa malapit sa taniman. Mula roon ay unti-unting kumalat ang isang mahiwagang sumpa. Pagsapit ng madaling araw ay nagsimulang malanta ang ilang halaman.
Kinabukasan ay napansin agad ito ni Mateo. Parang may sakit ang ating mga tanim, malungkot niyang sabi. Lumuhod si Lior at marahang hinawakan ng lupa. Agad niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya. Hindi ito likas na sakit. May masamang mahikang unti-unting sumisira sa kanilang bukirin. Ngunit hindi niya ito maaaring ipaliwanag. Tahimik niyang sinabi, subukan po nating alisin ang mga tuyong halaman at palitan ng bago. Tumango si Mateo. Maghapon silang nagtulungan. Lingid sa kaalaman ng mag-asawa, lihim na ginamit ni Lior ang kaunting natitira niyang mahika upang pigilan ang pagkalat ng sumpa. Pagsapit ng gabi ay napagod siya ng husto. Pagbalik nila sa kubo ay halos hindi na siya makatayo. Napansin niyon ni Rosa. Anak, parang ikaw ang may sakit. Ngumiti lamang si Lior. Napagod lang po ako. Ngunit alam niyang hindi simpleng pagod ang kanyang nararamdaman. Unti-unti nang nauubos ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa maitim na mahika. Samantala, sa kailaliman ng kagubatan ay masayang pinagmamasdan ni Morvac ang nangyayari. Alam niyang hindi magtatagal at mapipilitang gamitin ni Lior ang lahat ng kanyang natitirang kapangyarihan. Kapag nangyari iyon, magiging madali na lamang para sa kanya ang hulihin ng prinsipe. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Kinagabihan, habang nagdarasal sina Mateo at Rosa bago matulog, napansin nila ang tila muling lumiwanag ang paligid ng kanilang kubo. Ang mga tuyong halaman na halos mamatay ay biglang nagsimulang sumibol. Ang mga punong dati nalalanta ay muling naging luntian. Hindi nila alam na habang sila'y taimtim na nananalangin, ang kabutihan at dalisay nilang puso ay naging sandata laban sa maitim na mahika. Mula sa malayo ay napakunot ang noo ni Morvac. Hindi niya inaasahang may kapangyarihang kayang sumalungat sa kanyang sumpa. At doon niya napagtanto na hindi lamang si Lior ang kanyang kalaban. Ang tunay na lakas na nagpoprotekta sa prinsipe ay ang wagas na kabutihan at pagmamahal ng mag-asawang magsasakang kumupkop sa kanya. Dahil dito, nagpasya si Morvac na baguhin ang kanyang plano. Hindi na lamang si Lior ang kanyang target. Pati sina Mateo at Rosa ay kailangan na rin niyang alisin sa landas. Hindi pa alam ng tatlo na ang pinakamabigat na pagsubok sa kanilang buhay ay malapit nang dumating. Ilang araw matapos ang mahiwagang pangyayaring muling nagpasigla sa kanilang bukirin, napansin ni Mateo at Rosa na tila may kakaibang katahimikan sa kagubatan. Ang mga ibong dating masayang umaawit tuwing umaga ay bihira nang marinig. Ang mga usa at iba pang maiilap na hayop ay tila lumipat sa mas malalayong bahagi ng gubat. Nagtaka si Mateo. Sa buong buhay niyang nagsasaka sa paanan ng kagubatan, ngayon lamang niya naranasan ang ganitong katahimikan. Hindi niya maipaliwanag ang dahilan, ngunit may kakaibang kaba siyang nararamdaman. Si Lior naman ay lalo pang naging mapagmatiyag. Alam niyang may masamang puwersang gumagalaw sa paligid. Hindi pa niya natutukoy kung sino ang may kagagawan nito, ngunit batid niyang hindi ito ordinaryong nilalang. Isang umaga, maaga silang nagtungo sa bukirin upang maglinis ng mga damo. Habang abala sina Mateo at Rosa sa pagtatanim ng mga bagong punla, napansin ni Lior ang isang maitim na uwak na nakadapo sa tuyong sanga. Hindi ito kumikilos. Tanging ang mga matang mapupula nito ang nakatingin sa kanila. Nang mapatingin si Lior sa ibon, bigla itong lumipad at naglaho sa kailaliman ng kagubatan. Nanatiling tahimik si Lior. Hindi niya sinabi ang kanyang napansin upang hindi mabahala ang mag-asawa.
Pagsapit ng hapon ay nagpasya si Mateo na pumutol ng ilang tuyong kahoy sa kagubatan bilang panggatong. "Sandali lamang ako," sabi niya kay Rosa. "Ako na po ang sasama," alok ni Lior. Ngunit umiling si Mateo. "Magpahinga ka muna. Marami ka nang naitulong nitong mga nakaraang araw." Mag-isang pumasok si Mateo sa kagubatan. Hindi niya alam na may matang lihim na sumusunod sa bawat hakbang niya. Si Morvac ay nakasilip mula sa likod ng isang napakalaking puno. Marahang niyang itinaas ang kanyang kamay. Agad na nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Unti-unting nagbago ang anyo ng kagubatan. Ang mga landas na dati nang dinaraanan ni Mateo ay tila naglaho. Ang mga punong kahoy ay parang lumilipat ng pwesto. Ang bawat direksyong kanyang tinatahak ay lalo lamang siyang inilalayo sa kanyang tahanan. Maya-maya ay napansin ni Mateo na hindi na niya makita ang daan pa uwi. Huminto siya, lumingon siya sa paligid. Pare-pareho na lamang ang kanyang nakikita. Matataas na puno, makakapal na damo, at makulimlim na paligid. Hindi siya nagpadala sa takot. Huminga siya ng malalim at nagdasal. "Poong may kapal, gabayan ninyo po ako." Samantala sa kubo ay nagsimula ng mabahala si Rosa. Lumilipas na ang oras, ngunit hindi pa rin nakakauwi ang kanyang asawa. "Lior," mahina niyang sabi, "pakiramdam ko'y may nangyari kay Mateo." Hindi na nagatubili si Lior. Kinuha niya ang isang sulo at agad silang nagtungo sa kagubatan. Habang naglalakad ay napansin ni Lior ang mga bakas ng maitim na mahika. May mga bahaging tila natuyo ang damo kahit kasisimula pa lamang ng tagulan. May mga punong may bakas ng maitim na usok sa kanilang balat. Lalong tumindi ang kanyang hinala. Hindi ito likas na pangyayari. May sadyang gumagawa nito. Patuloy silang naghahanap hanggang sa marinig nila ang mahinang tinig ni Mateo na humihingi ng saklolo. Agad silang tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng boses. Natagpuan nila si Mateo sa isang maliit na bangin. Hindi siya sugatan, ngunit hindi siya makaalis dahil sa matatarik na batuhan. Mabilis na gumawa si Lior ng lubid mula sa mga baging. Sa tulong ni Rosa ay maingat nilang naiahon si Mateo. Nang makabalik siya sa itaas ay mahigpit siyang niyakap ni Rosa. "Akala ko'y hindi na kita makikita." Ngumiti si Mateo. "Hindi ako pinabayaan ng Diyos at dumating kayo sa tamang oras." Tahimik lamang si Lior. Habang naglalakad silang pauwi, ay muli niyang naramdaman ang presensya ng maitim na mahika. May nakatingin sa kanila. Mula sa likod ng isang malaking puno, ay lihim silang pinagmamasdan ni Morvac. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay may nakita rin siyang hindi niya inaasahan. Habang inaalalayan ni Lior si Mateo, bahagyang kumislap ang kwintas na suot ng prinsipe. Sa isang iglap ay nakilala ni Morvac ang mahiwagang kwintas. Ito ang selyo ng maharlikang angkan ng mga engkanto. Ngumiti siya ng malamig. "Wala na akong pagdududa," bulong niya. "Ikaw nga ang prinsipe." Mabilis siyang naglaho sa dilim ng kagubatan. May mahalaga siyang balitang kailangang iparating kay Dargan. Samantala, walang kamalay-malay sina Mateo, Rosa at Lior na tuluyan ng nabunyag ang lihim na matagal nilang naitatago. At sa kaharian ng mga engkanto, nagsimula ng gumalaw ang mga puwersang matagal nang naghihintay sa pagkakataong tuluyang patahimikin ang tunay na tagapagmana ng trono. Makalipas ang ilang araw mula nang mailigtas nila si Mateo sa loob ng kagubatan, tila muling bumalik ang katahimikan sa kanilang munting tahanan. Gayunman sa puso ni Lior ay hindi nawala ang mabigat na pakiramdam.
Alam niyang ang panganib ay hindi tuluyang lumisan. Sa halip, naghihintay lamang ito ng tamang sandali upang muling umatake. Patuloy pa rin siyang tumutulong sa mag-asawang magsasaka. Madalas siyang maunang gumising upang magigib ng tubig sa batis. Kapag natatapos ang mga gawaing bukid, inaayos naman niya ang sirang bubong ng kubo at ang bakod na pumapalibot sa kanilang maliit na taniman. Habang pinagmamasdan siya ni Mateo at Rosa, lalo nilang naramdaman ang kabutihan ng binata. Isang gabi, habang nakaupo silang tatlo sa harap ng munting lampara, nagsalita si Mateo. "Anak, ilang buwan ka nang kasama namin. Hindi ka namin itinuring na ibang tao. Para ka na naming tunay na anak." Napangiti si Rosa at tumango. "Wala kaming anak na pinagpala ng Diyos. Simula nang dumating ka, tila nabawasan ang lungkot sa aming tahanan." Natahimik si Lior. Hindi niya inaasahang maririnig ang mga salitang iyon. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Mula nang siya ay mapalaya sa sariling kaharian, ngayon lamang niya muling naramdaman ang pagmamahal ng isang pamilya. Hindi na niya kayang itago ang lahat. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "May isang bagay po akong dapat sabihin." Tahimik na nakinig ang mag-asawa. "Ako po ay hindi isang ordinaryong tao." Nagkatinginan sina Mateo at Rosa, ngunit hindi sila nagsalita. "Nanggaling po ako sa isang kahariang hindi nakikita ng karamihan. Isa akong engkanto." Inakala ni Lior na matatakot ang mag-asawa. Ngunit sa kanyang pagtataka, nanatiling payapa ang kanilang mga mukha. Marahang ngumiti si Rosa. "Kaya pala may kakaiba kaming nararamdaman sa iyo." Tumango si Mateo. "Matagal na naming hinihinala na hindi ka pangkaraniwang nilalang." Napatingin si Lior sa kanila. "Hindi po ba kayo natatakot?" Umiling si Mateo. Ang tao ay hindi hinuhusgahan sa kanyang pinagmulan kundi sa kanyang puso. "Dahil kung masama ka," dagdag ni Rosa, "hindi mo sana kami tinulungan sa bukid. Hindi mo sana kami inalagaan nung ako'y nagkasakit noong nakaraang linggo." Lalong naantig ang damdamin ni Lior. Sa unang pagkakataon ay ikinuwento niya ang buong nangyari sa kanyang buhay. Isinalaysay niya kung paano siya pinaratangan ng kasalanang hindi niya ginawa. Paano siya itinakwil sa kanyang sariling kaharian. At kung paano siya naipit sa malaking punong bumagsak hanggang sa matagpuan siya ng mag-asawa. Tahimik na nakinig sina Mateo at Rosa. Habang tumatagal ang kanyang kwento, ay lalo nilang nauunawaan ang bigat ng kanyang dinadala. Nang matapos siyang magsalita, ay inilagay ni Mateo ang kanyang kamay sa balikat ni Lior. "Anak, darating din ang araw na lilitaw ang katotohanan. Ang kasinungalingan ay maaaring magtagumpay sa simula," dagdag ni Rosa. "Ngunit hindi ito nananatili magpakailanman." Napuno ng pag-asa ang puso ni Lior, ngunit sa mismong sandaling iyon ay may ibang nilalang na nakarinig sa kanilang pag-uusap. Sa labas ng kubo, nakatayo si Morvac. Gamit ang kanyang maitim na mahika ay itinago niya ang kanyang presensya. Narinig niya ang bawat salitang binitiwan ni Lior. Ngumiti siya ng may kasamaan. "Wala nang duda," bulong niya. "Ikaw ang tunay na prinsipe." Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sa pamamagitan ng isang maitim na apoy na lumitaw sa kanyang palad, ipinadala niya ang mensahe kay Dargan. Sa loob lamang ng ilang sandali ay narating nito ang kaharian ng mga engkanto. Nang mabasa ni Dargan ang balita ay napangisi siya. "Akala ko'y matagal nang patay ang batang iyon." Tumayo siya mula sa kanyang trono. Kung buhay pa siya,
hindi maaaring manatili siyang buhay. Agad niyang ipinatawag ang 4 na pinakamalalakas niyang mandirigmang engkanto. Sila ang mga tapat na tagasunod na handang gawin ang anumang utos kapalit ng kapangyarihan. Hanapin ninyo ang prinsipe, utos niya. Huwag siyang hayaang makabalik sa kaharian. Lalong huwag ninyong hayaang mabuhay ang 2 taong kumukupkop sa kanya. Sabay-sabay silang yumuko. Sa isang kisap mata ay naglaho ang 4 na mandirigma. Samantala, sa kubo ni na Mateo at Rosa ay tahimik nang natutulog ang 3. Hindi nila alam na papalapit na ang pinakamapanganib na pagsubok na kanilang haharapin. Sa kailaliman ng kagubatan ay nagsimulang lumiwanag ang 4 na bughaw na apoy. Iyon ang hudyat na dumating na ang mga utusan ni Dargan. At pagsikat ng araw, magsisimula ang laban na susubok hindi lamang sa lakas ni Lior, kundi maging sa tibay ng pagmamahalan at pananampalataya ng pamilyang kumupkop sa kanya. Hindi pa sumisikat ang araw nang magising si Lior dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Ang hangin na dati malamig at payapa ay naging mabigat. Tila may malaking panganib na papalapit sa kanilang tahanan. Tahimik siyang lumabas ng kubo upang hindi magising sina Mateo at Rosa. Huminto siya sa gitna ng bakuran at pinagmasdan ang paligid. Walang maririnig kundi ang marahang paghihip ng hangin. Ngunit sa kanyang puso ay malinaw niyang nararamdaman ang presensya ng mga nilalang na nagtataglay ng mahika. Maya-maya ay nagsimulang gumalaw ang mga dahon ng mga puno kahit walang malakas na hangin. Kasunod nito ay lumitaw ang 4 na nilalang na nakasuot ng maitim na baluti. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa malamig na liwanag ng madaling araw. Hindi sila nagsalita. Tahimik lamang nilang pinalibutan si Lior. Nakilala agad sila ng prinsipe. Sila ang piling mandirigma ng kanyang tiyuhing si Dargan. Mga dating tagapagtanggol ng kaharian na ngayon ay naging kasangkapan ng kasakiman. Huminga ng malalim si Lior. Hindi ko nais ang labanan, mahinahon niyang wika. Kung ako lamang ang pakay ninyo, sasama ako. Huwag lamang ninyong idamay ang 2 taong walang kasalanan. Nagkatinginan ang 4 na mandirigma. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ang kanilang pinuno. Huli na ang lahat. Ipinag-utos ng aming hari na walang sinumang makaaalam na buhay ka pa. Nang marinig iyon ni Lior ay naunawaan niyang hindi na maiiwasan ang mangyayari. Sa loob ng kubo ay nagising sina Mateo at Rosa dahil sa mga tinig sa labas. Nang silipin nila ang bakuran ay nakita nilang napapalibutan si Lior ng 4 na estranghero. Mabilis silang lumabas. Tumayo sila sa tabi ng binata. Napailing si Lior. Bumalik po kayo sa loob. Ngunit mariing umiling si Mateo. Hindi ka namin iiwan. Tumango rin si Rosa. Magkasama nating haharapin ang anumang pagsubok. Sa sandaling iyon ay lalong tumatag ang loob ni Lior. Hindi niya kailanman naranasan ang ganitong uri ng pagmamahal kahit noong nasa palasyo pa siya. Biglang sumugod ang isa sa mga mandirigma. Sa isang iglap ay inilayo ni Lior sina Mateo at Rosa sa daraanan nito. Bahagya niyang ginamit ang natitira niyang mahika upang hadlangan ang pag-atake. Nagbangga ng 2 kapangyarihan. Kumalat ang isang malakas na bugso ng hangin na nagpayanig sa mga puno sa paligid. Napaatras ang mga mandirigma. Nagulat sila. Akala nila'y halos wala nang natitirang lakas si Lior. Ngunit ang hindi nila alam ay tila lumalakas ang kanyang kapangyarihan habang pinoprotektahan ng mga taong mahalaga sa kanya. Muling sumugod ang 4.
Hindi sila tumitigil. Bagamat napipigilan ni Lior ang kanilang mga pag-atake, unti-unti namang nauubos ang kanyang lakas. Napansin iyon ni Rosa. Kahit hindi niya lubos na nauunawaan ng mahikang nagaganap sa kanilang harapan, nakita niyang nahihirapan na ang binata. Lumuhod siya at taimtim na nanalangin. Kasabay niyang nagdasal si Mateo. Humiling sila sa Diyos na iligtas ang kabataang itinuring na nilang sariling anak. Sa mismong sandaling iyon ay muling kumislap ang kwintas na suot ni Lior. Isang maliwanag na liwanag ang bumalot sa kanyang buong katawan. Napahinto ang 4 na mandirigma. Hindi nila inaasahan ang kanilang nasaksihan. Ang mahinang prinsipe na kanilang hinahanap ay tila muling nabuhay ang lakas. Hindi iyon lakas na nagmula sa galit. Hindi rin iyon kapangyarihang bunga ng paghihiganti. Ito ay lakas na isinilang mula sa kabutihan, pag-ibig at sakripisyong natutuhan niya sa piling ni na Mateo at Rosa. Sa isang marahang kumpas ng kanyang kamay ay nabuwal ang 4 na mandirigma. Ngunit sa halip na tapusin ang kanilang buhay, pinili niyang alisin lamang ang maitim na mahikang bumabalot sa kanilang mga puso. Unti-unti silang natauhan. Nang maalala nila ang lahat ng kanilang ginawa, napuno sila ng pagsisisi. Lumuhod silang 4 sa harap ni Lior. Patawarin mo kami, prinsipe. Nabulag kami ng kasinungalingan at kapangyarihan. Tahimik silang pinatawad ni Lior. Walang kapayapaang makakamit kung patuloy nating dadalhin ang galit sa ating mga puso. Nagulat sina Mateo at Rosa sa nasaksihan. Mas lalo nilang nakita ang tunay na pagkatao ni Lior. Hindi siya dakila dahil sa kanyang mahika. Dakila siya dahil marunong siyang magpatawad kahit sa mga taong nagtangkang kitilin ang kanyang buhay. Ngunit habang nagaganap ang lahat ng iyon, mula sa pinakamataas na bahagi ng kagubatan ay tahimik na nakamasid si Morvac. Nakita niya ang pagkatalo ng 4 na mandirigma. Unti-unti siyang napangiti. Hinintay ko ang sandaling ito. Ngayon ay nagising na muli ang iyong tunay na kapangyarihan. Dahil diyan, ikaw mismo ang magbubukas ng daan pabalik sa kaharian. At sa kanyang palad ay nagsimulang mabuo ang isang maitim na portal. Isang lagusan na magdadala ng mas mabigat pang panganib kaysa sa anumang naranasan ni Lior. Hindi pa alam ng prinsipe at ng mag-asawang magsasaka na ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Lumipas ang ilang araw matapos ang pag-atake ng 4 na mandirigma. Muling naging payapa ang paligid ng kubo ni na Mateo at Rosa, ngunit sa kaibuturan ng puso ni Lior ay alam niyang ang katahimikang iyon ay panandalian lamang. Ang 4 na mandirigmang dating ipinadala upang siya ipatayin ay nanatili muna sa kanilang piling. Tinulungan nila sina Mateo sa bukirin bilang paghingi ng tawad sa kanilang nagawang kasalanan. Araw-araw silang nagsisikap upang patunayan na tunay ang kanilang pagsisisi. Hindi sila itinaboy ni na Mateo at Rosa. Naniniwala ang mag-asawa na ang taong taos pusong nagsisisi ay karapat-dapat bigyan ng pagkakataong magbago. Lalong humanga ang 4 na mandirigma sa kabutihan ng mag-asawa. Naisip nilang kung ang ganitong uri ng kabutihan ang matatagpuan sa mundo ng mga tao, hindi pala lahat ng kanilang paniniwala noon ay tama. Samantala, sa kaharian ng mga engkanto ay nagngangalit sa galit si Dargan. Nabalitaan niyang nabigo ang kanyang mga tauhan at higit pa rito, kumampi pa ang mga ito sa prinsipe. Sa matinding galit ay winasak niya ang ilang haliging kristal sa loob ng palasyo.
Hindi niya matanggap na ang isang prinsipe na matagal na niyang itinakwil ay unti-unting nagkakaroon ng mga kakampi. Agad niyang ipinatawag si Morvac. Tahimik na lumuhod ang matandang salamangkero. "Huwag mo na akong biguin," malamig na wika ni Dargan. Tumayo si Morvac at ngumiti. "Hari, panahon na upang gamitin ang kapangyarihang matagal ko nang inihahanda." Iniabot niya ang isang maitim na kristal na tila nilalamon ng anino ang sariling liwanag nito. "Ito ang magiging susi. Ipagbubukas ko ang lagusan sa pagitan ng dalawang mundo. Kapag nabuksan iyon, hindi lamang ang prinsipe ang malalagay sa panganib. Maging ang buong kagubatan at ang mga taong nakatira rito ay maaabot ng ating kapangyarihan." Napangiti si Dargan. "Iyan ang gusto kong marinig." Sa kabilang dako, walang kamalay-malay sina Mateo, Rosa at Lior sa binabalak ng kanilang kaaway. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng kubo at pinagmamasdan ng maliwanag na buwan, nagsalita si Mateo. "Anak, matagal ka na naming kasama. Kung dumating ang araw na kailangan mong bumalik sa iyong pinagmulan, huwag kang mag-aalala sa amin." Tahimik na yumuko si Lior. "Hindi ko po kayang iwan kayo. Kayo ang naging pamilya ko noong wala na akong matawag na tahanan." Napaluha si Rosa. "Anak, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa tagal ng pagsasama. Kahit saan ka dalhin ng iyong kapalaran, mananatili kang bahagi ng aming pamilya." Bago pa makapagsalita si Lior, ay biglang yumanig ang buong kagubatan. Umalingaw-ngaw ang isang malalim na ugong na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Nagsimulang magliparan ang mga ibon. Nagtakbuhan ang mga hayop. Maging ang mga punong kahoy ay tila yumuyuko sa lakas ng hanging umihip. Mabilis na tumayo si Lior. Nararamdaman niya ang isang napakalakas na maitim na mahika. Sa gitna ng kagubatan ay unti-unting bumukas ang isang napakalaking lagusan na nababalot ng itim na usok at kulay lilang kidlat. Mula rito ay lumabas ang malamig na hanging may dalang matinding takot. Kasunod nito ay narinig ang mahinang halakhak ni Morvac. "Lumabas ka, prinsipe. Tapos na ang iyong pagtatago." Mabilis na tumakbo sina Lior, Mateo at Rosa patungo sa pinagmumulan ng kakaibang liwanag. Pagdating nila ay nakita nilang umiikot ang napakalaking lagusan sa gitna ng kagubatan. Ang mga puno sa paligid nito ay unti-unting natutuyo. Ang damuhan ay nagiging abo. Ang tubig sa maliit na batis ay nagdidilim. Napagtanto ni Lior na kung hindi ito mapipigilan, unti-unting masisira ang buong kagubatan. Lumabas si Morvac mula sa maitim na usok. Nakasuot siya ng mahabang itim na balabal at hawak ang maitim na kristal. "Hindi mo na ako matatakasan. Sumama ka sa akin at ililigtas ko ang dalawang magsasaka. Kung tatanggi ka, mawawala silang pareho." Mahigpit na hinawakan ni Mateo at Rosa ang isa't isa. Hindi sila nagsalita. Ngunit alam ni Lior na handa silang magsakripisyo para sa kanya. Muling bumigat ang kanyang dibdib. Ayaw niyang may masaktan dahil sa kanya. Ngunit alam din niyang kapag sumuko siya kay Morvac, lalo lamang lalawak ang kapangyarihan ni Dargan. Tahimik siyang humakbang pasulong. Tumingin siya kina Mateo at Rosa. Marahan silang ngumiti sa kanya. Sa mga ngiting iyon ay nakita niya ang lakas ng loob na matagal na niyang hinahanap. At sa sandaling iyon ay nagpasya si Lior. Hindi siya tatakas. Hindi rin siya susuko. Ipaglalaban niya ang kanyang bagong pamilya, ang kagubatan, at ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya.
Subalit habang itinataas niya ang kanyang kamay upang harapin si Morvac, isang napakalakas na liwanag ang biglang sumabog mula sa kanyang kuwintas. Mula sa liwanag na iyon ay unti-unting lumitaw ang isang mahiwagang anyo. Isang matandang engkantong may puting kasuotan at gintong tungkod. Nang makita siya ni Lior, na puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Sapagkat ang matandang engkantong nasa kanyang harapan ay ang pinakamatandang tagapayo ng kaharian, ang nilalang na pinaniniwalaan ng lahat na matagal nang nawawala. At ang kanyang pagdating ay magbabago sa kapalaran ng dalawang mundo. Patuloy na umiikot ang maitim na lagusan sa gitna ng kagubatan. Ang malamig na hangin nito ay tila sumisipsip ng buhay mula sa mga puno, damo, at maging sa maliliit na batis na matagal nang nagbibigay buhay sa kagubatan. Sa gitna ng nakasisindak na tanawin ay nakatayo si Lior kasama sina Mateo at Rosa. Sa kanilang harapan naman ay si Morvac na may hawak na maitim na kristal at nakangiting tila sigurado na ang kanyang tagumpay. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Ang kwintas na suot ni Lior ay muling nagliwanag. Ang sinag nito ay naging napakalakas hanggang sa mapilitang umurong si Morvac at takpan ang kanyang mga mata. Mula sa liwanag ay unti-unting lumitaw ang isang matandang engkanto na may mahabang puting buhok at balbas. Ang kanyang kasuotan ay kumikislap na tila hinabi mula sa liwanag ng mga bituin at ang kanyang gintong tungkod ay may batong bughaw na nagbibigay ng banayad na ningning. Nang makita siya ni Lior, halos hindi siya makapaniwala. Punong tagapayo Arion, mahina niyang sambit. Napaluha ang matandang engkanto. Prinsipe Lior, sa wakas ay natagpuan din kita. Nagkatinginan sina Mateo at Rosa. Hindi nila lubos na nauunawaan ang nangyayari, ngunit ramdam nilang ang matandang engkanto ay hindi kaaway. Samantala, namutla si Morvac. Hindi niya inaasahang buhay pa si Arion. Maraming taon na ang nakalipas nang ipakalat ni Dargan ang balitang namatay na ang matandang tagapayo sa isang malaking labanan. Ngunit ang katotohanan ay iba. Tahimik na nagsalita si Arion. Noong araw na mawala ang mahiwagang hiyas ng kaharian, nakita ko ang tunay na may sala. Napatingin si Lior. Si Morvac naman ay nagsimulang umatras. Itigil mo ang iyong kasinungalingan, sigaw niya. Ngunit hindi natinag si Arion. Dargan ang nag-utos na nakawin ang hiyas. Ikaw ang kanyang kasabwat. At upang maitago ang katotohanan, ipinakalat ninyo ang kasinungalingang si Prinsipe Lior ang may kagagawan. Nanginginig sa galit si Morvac. Alam niyang kapag nakabalik si Arion sa kaharian, tuluyan ng mabubunyag ang lahat. Hindi na siya nag-atubili. Itinaas niya ang maitim na kristal at agad na lumabas mula sa lagusan ang napakalaking nilalang na nababalot ng maitim na usok. Halos kasinlaki ito ng pinakamataas na puno sa kagubatan. Ang bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa lupa. Napatakbo ang mga ibon at nagsitakbuhan ang mga hayop sa takot. Niyakap ni Rosa ang braso ni Mateo. Ngunit sa kabila ng kanilang pangamba ay hindi sila umalis sa tabi ni Lior. Tahimik na itinaas ni Arion ang kanyang gintong tungkod. Lior, sabi niya, ang tunay na lakas ng isang pinuno ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang mahika. Ito ay nasusukat sa kabutihan ng kanyang puso. Naalala ni Lior ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang araw na siya'y itinakwil. Ang pagkakaipit niya sa ilalim ng malaking puno. Ang walang pag-aalinlangang pagtulong ni Mateo at Rosa. Ang kanilang sakripisyo, pagmamahal at pagtanggap sa kanya bilang sariling anak.
Unti-unti siyang napuno ng lakas. Hindi ito lakas ng galit. Hindi ito lakas ng paghihiganti. Ito ay lakas na isinilang mula sa pagmamahal at katotohanan. Muling nagliwanag ang kanyang kwintas. Kasabay nito ay nagsimulang lumiwanag ang buong kagubatan. Ang mga punong natutuyo ay muling nagkaroon ng mga dahon. Ang mga bulaklak ay nagsimulang mamukadkad. Ang mga batis ay naging malinaw na muli, maging ang mga hayop ay tila nakadama ng pag-asa. Nang makita iyon ni Morvac ay napuno siya ng takot. Hindi na niya kontrolado ang sitwasyon. Sinubukan niyang palakasin ang maitim na nilalang. Ngunit bago pa ito makalapit kay Lior ay sama-samang kumislap ang liwanag mula sa kwintas ng prinsipe at sa tungkod ni Arion. Tinamaan ng napakalakas na sinag ang halimaw. Unti-unti itong naglaho na parang usok na tinatangay ng hangin. Napaatras si Morvac. Nabitawan niya ang maitim na kristal. Pagbagsak nito sa lupa ay nabiyak ito sa 2 piraso. Kasabay niyon ay nagsimulang magsara ang maitim na lagusan. Nanginginig na napaluhod si Morvac. Alam niyang wala na siyang maitatago. Lumapit si Arion at tahimik na tumingin sa kanya. Hindi pa huli ang lahat. Harapin mo ang iyong kasalanan. Ngunit sa halip na sumuko ay mabilis na tumayo si Morvac. Sa pamamagitan ng natitira niyang maitim na mahika ay naglaho siya sa gitna ng usok. Nakatakas siya, tahimik na pinagmasdan ni Arion ang lugar kung saan ito nawala. Hindi pa ito ang katapusan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Lior. Prinsipe, panahon na upang bumalik tayo sa kaharian. Naghihintay sa iyo ang katotohanan. Natahimik si Lior. Napatingin siya kina Mateo at Rosa. Alam niyang kung sasama siya kay Arion, maaaring matagal silang hindi magkita. Ngunit alam din niyang hindi matatapos ang kaguluhan hanggat hindi niya hinaharap ang kanyang nakaraan. Sa kanyang puso ay nagsimula ang pinakamahirap na pasyang kailangan niyang gawin. At ang pasyang iyon ang magpapasya sa kapalaran ng kaharian ng mga engkanto at ng pamilya na nagligtas sa kanyang buhay. Naging tahimik ang buong kagubatan matapos magsara ang maitim na lagusan. Unti-unting humupa ang malakas na hangin at ang mga punong halos matuyo ay nagsimulang muling sumigla. Ang mga ibon ay nagbalikan sa kanilang mga pugad at ang malinaw na tubig ng batis ay muling dumaloy na tila walang nangyaring panganib. Sa gitna ng katahimikang iyon ay nakatayo si Lior kasama sina Mateo, Rosa at ang matandang tagapayo na si Arion. Malalim ang iniisip ng prinsipe. Sa isang panig ay naroon ang kahariang kanyang sinilangan na matagal nang naghihintay sa pagbabalik ng katotohanan. Sa kabilang panig naman ay naroon ang 2 taong naging tunay niyang pamilya sa panahon ng kanyang pinakamadilim na pagsubok. Napansin iyon ni Arion. Prinsipe, marahan niyang wika. May mga tungkuling hindi maaaring takasan. Ang iyong pagbabalik ay hindi lamang para sa iyong sarili. Ito ay para sa buong kaharian. Tahimik na tumango si Lior. Pagkatapos ay lumapit siya kina Mateo at Rosa. Lumuhod siya sa kanilang harapan. Nagulat ang mag-asawa. "Huwag po," mabilis na sabi ni Mateo. "Ikaw ay prinsipe." Ngunit marahang umiling si Lior. "Hindi po ako luluhod bilang prinsipe. Luluhod ako bilang anak na nagpapasalamat sa 2 taong nagligtas ng kanyang buhay." Napaluha sina Mateo at Rosa. Mahigpit nilang niyakap si Lior. "Wala kang dapat ipagpasalamat," sabi ni Rosa habang pinupunasan ng kanyang mga luha. "Kung muli kaming bibigyan ng pagkakataon, ililigtas ka pa rin namin." Ngumiti si Lior. "Hinding-hindi ko malilimutan ang kabutihang ipinakita ninyo.
Pagkaraan ng ilang sandali ay itinaas ni Aryo ng kanyang gintong tungkod. Lumitaw ang isang napakaliwanag na lagusan. Ito ang daan pabalik sa kaharian ng mga engkanto. Bago tuluyang pumasok si Lior, ay muli siyang lumingon kina Mateo at Rosa. Kapag naibalik ko na ang kapayapaan, babalik po ako. Ngumiti ang mag-asawa. Hindi mahalaga kung gaano katagal. Ang mahalaga ay gawin mo ang tama. Kasabay niyon ay pumasok sina Lior at Arion sa mahiwagang lagusan. Sa loob lamang ng ilang sandali ay narating nila ang kaharian. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Maraming bahagi ng kagubatan ng mga engkanto ang natuyo. Ang dating maliwanag na palasyo ay nababalot ng kalungkutan. Ang mga mamamayan ay namumuhay sa takot sa pamumuno ni Dargan. Nang kumalat ang balitang nagbalik si Lior, nagsimulang magtipon ang mga engkanto sa harap ng palasyo. Kasabay nito ay lumabas si Dargan. Matigas pa rin ang kanyang mukha, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pangamba. Nang makita niya si Arion ay napaatras siya. Hindi niya inaasahang buhay pa ang matandang tagapayo. Humakbang si Arion sa gitna ng bulwagan. Sa harap ng buong kaharian ay isinalaysay niya ang tunay na nangyari maraming taon na ang nakalipas. Inilahad niya kung paano ninakaw ni Dargan ang mahiwagang hiyas. Paano nito isinisi ang kasalanan kay Lior. At kung paano nito ginamit ang takot upang maagaw ang kapangyarihan. Nagkaroon ng katahimikan. Isa-isang yumuko ang mga maharlika. Napagtanto nilang nagkamali sila sa paghusga sa prinsipe. Lumuhod din ang mga mamamayan bilang paghingi ng tawad. Napaiyak ang Reyna Liway nang makita niyang buhay ang kanyang anak. Mabilis niya itong niyakap. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Kasunod niyang lumapit ang Haring Amando. Puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. "Anak," mahina niyang sabi, "patawarin mo ako. Tinanggap ko ang kasinungalingan ng hindi kita pinakinggan." Tahimik na niyakap ni Lior ang kanyang ama. "Wala na po akong galit. Mas mahalaga ang pagkakaisa ng ating kaharian kaysa sa paghihiganti." Narinig iyon ng buong kaharian. Lalong humanga ang lahat sa kabutihan ng prinsipe. Samantala, nang makitang wala na siyang kakampi, nagtangkang tumakas si Dargan. Ngunit hinarang siya ng sarili niyang mga kawal. Hindi na sila sumunod sa kanyang mga utos. Sa halip ay isinuko nila siya sa konseho upang pagbayaran ng kanyang mga kasalanan ayon sa batas ng kaharian. Makalipas ang ilang araw ay ibinalik kay Lior ang mahiwagang hiyas. Sa kanyang paghawak dito ay muling nabalot ng liwanag ang buong kaharian. Ang mga punong natutuyo ay muling namulaklak. Ang mga ilog ay naging malinaw at ang dating saya ng kaharian ay unti-unting nagbalik. Lumipas ang mga buwan. Opisyal na kinilala si Lior bilang tagapagmana ng trono. Ngunit bago pa man ang kanyang koronasyon ay humiling siya ng isang bagay. Nais niyang makabalik sa mundo ng mga tao. Kasama si Arion ay muli siyang nagtungo sa kubo ni Mateo at Rosa. Nang makita siya ng mag-asawa ay agad nila siyang niyakap. Hindi mahalaga sa kanila na isa na siyang kinikilalang prinsipe. Para sa kanila, si Lior ay ang binatang minsang kanilang iniligtas mula sa ilalim ng isang malaking punong nabuwal. Bilang pasasalamat, pinagkalooban ni Lior ng isang biyaya ang kanilang lupain. Hindi ito ginto, hindi rin mamahaling hiyas. Sa halip, pinagpala niya ang kanilang bukirin upang manatiling mataba at masagana sa bawat panahon. Mula noon ay hindi na muling nagutom sina Mateo at Rosa.
Nagkaroon sila ng sapat na ani upang makatulong din sa iba pang mahihirap na magsasaka sa kanilang baryo. Naging inspirasyon ang kanilang kabutihan sa maraming tao. At sa tuwing bumibisita si Lior sa kanilang tahanan, hindi siya tinatrato bilang isang hari. Pinaghahainan pa rin siya ni Rosa ng mainit na kamote at nilagang mais. Nakikipagkwentuhan pa rin siya kay Mateo habang magkasama silang naglalakad sa bukirin. Doon niya natutuhan ang pinakamahalagang aral na hindi kailanman itinuro sa loob ng palasyo. Ang tunay na kadakilaan ay hindi nagmumula sa kapangyarihan, sa kayamanan o sa trono. Ito ay nagmumula sa pusong marunong magmahal, magpatawad at tumulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. At dahil sa kabutihan ng isang payak na mag-asawang magsasaka, isang itinakwil na prinsipe ang muling nakabalik sa kanyang kaharian, na ibalik ang kapayapaan at naging isang pinunong minahal ng lahat, wakas.